in your career as a public servant, ano yung pinaka-testy, pinaka-most challenging? Most challenging is educating the people. Okay, pupunta ka ng isang lugar, pupunta ka ng barangay, okay? Before you can pass any project sa kanila, dapat ang tanong parati, ano makukuha ko dito? Kumbaga, walang nag-iisip ng long term, lahat short term. But it has also something to do with the educational system that we have. Umaabot ba nun? Kasi ang nakikita ko sa educational system natin, math kaagad, English kaagad, science kaagad. Kung ako papipiliin, first 2 years, focus on values. Siguro na tayo assess. So. Siguro, ang ibig kong sabihin, boy, dito is that the biggest challenge is not changing the world. It is actually making the changes permanent and at the same time institutionalized. Kaya nga, nung umupo ako sa governor, ito ang first statement ko. When I leave this office, ang sabi nila, hindi natatakbo to. Kasi first day pa lang eh. Sa DOE naman, ganun rin. When I leave this office, this is what I want to happen. Ang frustration ko, hindi lahat ng ambisyon ko na gustong mangyari, naiiwan ko at naging institutionalized. So, mas nagiging realistic ka. If that is the most challenging, I totally agree. I totally agree. Dahil, kaya, ang sinasabi mo rin kasi doon, Ikot, pag sinasabi mong educating the people, and ang sarap pakinggan ng values, you can't do it alone. Kailangan may tulong ang pamilya, ang eskwelahan, ang simbahan, ang kapitbahay. Kultura ang pinag-uusapan. I buy into that idea. If that was the most challenging, ano yung pinaka-fulfilling naman bilang isang nanilbihan sa bayan? Siguro as an executive, mag-iisip ka ng isang proyektong sa tingin mo that will matter to a lot of people. Tapos, in-implement mo, nakita mo ang resulta, fine-tune mo, in-expand mo pa, yun ang fulfilling. Pero actually, the most fulfilling part of the job, in any job as an executive, is to actually, when you lay out a big piece of paper and plan what's going to happen in the next 20 years and how you're going to make it happen, that is the most fulfilling sa akin. Pag nagplaplano ka, halimbawa, para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino, do you get that sense of it's not a sense of urgency, but do you have a sense of, I don't want to use the word cynicism, yung sa lahat ng plano kong ito, ano ba ang matutuloy? Sa lahat ng planong ito, ano ba ang kaya kong gawin? Pag ikaw ay nagplano, okay, it is already given. As a governor, 3 years ka lang. So pag magpaplano ka, eto ang plano mo. Pero always look at what you can do in 3 years' time. Because realistically, you have to look at 3 years. Kasi yun lang eh. E-electionin pa itong susunod eh. Paano pag natalo ka, hindi nakaka-coincide dyan. Sa secretary naman, ganun rin. Ididikit mo kung hanggang kailan ang presidente. What can you do? But you also have to have long-term plan. Pero ang problema, eto na. I will implement everything that I can implement ngayon. Gagawin ko. Pero yung long-term, I cannot guarantee. Kaya nga dapat ibatas. That's right. Ikot, diretsang tanong ito. Bilang Secretary of the Department of Energy, para sa mga nagmamasid sa ating pag-uusap na ito, ano ang pinakamagandang bagay ang nagawa mo para sa taong bayan? Isa lang? Isa lang. Pwede naman dumagdag. Siguro ang paggawa ng hakbang para pababain ang presyo ng kuryente. Okay. Sabi nila, paano yung brownout? Hindi bababa ang presyo ng kuryente habang may brownout. Kasama na yan. Okay, pababain ang presyo ng kuryente. Bumaba nga ba? Okay. Sa Luzon tsaka si Visayas, ito masasabi ko, kunin mo yung bill mo, boy. 3 years ago, tsaka ngayon. At gusto kong pumusta. Makikita mo, bumaba ang presyo ng kuryente mo. Dahil yan sa spot market. Hindi yan dahil kay Meralco. Napababa ni Ikot Pitilla ang kuryente nung siya ay Secretary of the Department of Energy. Luzon, Visayas. Luzon, Visayas. Ang Mindanao kasi ibang kwento. Okay. Okay. Unti-unti naman natanggal ang brownout nila. And by 2016, they have enough power sa Mindanao. 2017, oversupply. Ikot, you are a public figure. Attached to being a public figure ay ang iba't ibang perception, iba't ibang salita na ginagamit para ikay ilarawan, kunhin o kabaga.
Para haimo, what is the biggest misconception about Ikot Petilla? Siguro, akon la diri la ini, mga diri na akong kilala, bisan iti ba nga nakakakita akon, siguro, ang tingin nila kami ay buhay pinanganak na mayaman, siguro. Pero ang hindi nila alam kung saan pinanggalingan namin. Tell us a little about it. Hindi ako nakatikim ng kama hanggang 15 years old na ako. Banig ang tinutulugan, walang kwarto sa sala. Kasama ko si Governor matulog sa banig. Governor, yung kapatid. In fact, yung Palo Tacloban, siguro in my lifetime, 5 or 6 na beses ko na binaktas yan. Bakit? Nahulugan kami ng 25 centavos. Lakad ka. Kung kulang ang pera mo, lakad ka halfway, sakay ka ng jeep pagkatapos. And then, yan ang buhay talaga namin. Pumunta ng Manila, nag-aral sa Ateneo, nag-graduate, naglalakad pa rin. That's our life, no? All our college life. You graduate, pag-graduate mo, you're armed with a skill. After 5 years, kung anong natutunan mo, pantay-pantay na kayo. Mahirap o mayaman ka. Okay. So, swerte tayo. Merong negosyo sa larangan ng call centers. Actually, hindi call center, BPO. Business Process Outsourcing, 4,000 ang empleyado. Yung iba nasa Leyte, sabi nga nila, bakit nasa Leyte? Kasi taga Leyte ako eh. Unahin natin yun. Okay. Alam naman, ilagay lahat dito. Hinati rin natin. So, yan ang conception nila. Misconception is, you were given money by your parents to do a business, etc. Lahat, bahala ka sa buhay. And because of these experiences, because of your humble beginnings, dahil sa mga karanasang ito, what have you become? Somebody who will always look at, tinitingnan kung saan ako nanggaling, and naghahanap ng paraan ng ibang tao mabigyan rin ng tsansa. Katulad ng pagkakataon. Pareho ng pagkakataon na nabigay sa akin. Okay, let me borrow a question from the great Barbara Walters. Who are you, Ikot Petilla, when no one is watching? When no one is watching, ako, kung walang nakakakita sa akin, ang ginagawa ko, every chance I get, okay, I indulge in lying in bed and watching television. Kasi sa akin, luxury yan. Why do you love the public so much? Among all the people in the family, siguro, I am the least political. Ako yung pinakaayaw sa lahat. Okay? In fact, yung niyayaya nila ako na sumali, hinindihan ko sila siguro 100 times. Problema, 100 times naman bumabalik. 101 pala. And then, sabi ko, ang politika ay walang katuturan. Ang politika is illogical. Marami akong criticism, ayaw ko. Pero in the end, nakita ko na, let's try this. Because, sabi nila, meron silang sinasabi parati that if you want to do service, great service, okay, massive, you can only do it kung ikaw ay nasa politika. And I found out, you know why? Kasi sabi ko, pag ako'y, wala pa ako sa politika dati, mag-invest kayo sa Leyte, mga call center, pumunta kayo dito. Wala nakikinig sa akin. Nalagyan ako ng titulo na gobernador. I said the same thing. Ang daming pumunta. So kung makikita mo, ang titulo na yan, titulo pa lang na yan, you say it as a private sector, wala nakikinig. You say it as a person na nasa gobyerno, ang daming nakikinig at tututuhanin pa. So, doon ko nakita the power of being in the government. If you want to do service, you can actually maximize it. Marami akong kilala at alam ko, hindi ko naman sila sinasabing wala kang ginagawa. Kasi marami din. Yung mga pribadong sektor na tumutulong din. Pero kung nasa gobyerno ka, you can multiply that 100 folds. I understand. Ikot Petilla, you are a public servant, you're a husband, you're a father, you're a friend. Who are you first? Family man. Okay? Ang sinasabi ko parati, sige magpolitika ka. But if you're not successful in your family, you can never be considered successful sa politika. To you, that's a measure of success. That's the only measure I have. Kasi kung napabayaan mo ang pamilya mo in lieu of politics, okay, basically, you've achieved very little, kung tutusin. May isang batas ka ba na alam na pag ikay naging senador, ay babawiin mo? Isa lang.
Mukhang marami. Isa lang, top of mind, halimbawa. Ako, ayoko magbawi ng batas. Bakit? Lahat kasi ng batas, pinag-aralan yan. Dumaan sa proseso. Siguro hindi bawiin, kung hindi reviewin. Ako, balik pa rin ako sa energy. Pag umabot ka ng 6,000, tuloy-tuloy na yan. Magiging 8. Hindi mo na kailangan ng brilliant na gobyerno. Pero bago tayo umabot dyan, ang pakiramdam ko ngayon, maabot ba natin as it is? Hindi. Kahit na magaling ang presidente natin. Bakit? Hindi tayo uunlad kapag ang kuryente natin hindi natin mapababa. Magpapagraduate tayo ng mga tao, wala naman trabaho. Ang China ngayon, nag-aalisan na ang Hapon tsaka Amerikano. Saan nililipat yung mga pabrika nila? Indonesia tsaka Vietnam, hindi sa atin, dahil sa kuryente. Mahirap maging competitive. In this country, itong bansang to, mahirap umunlad kapag ang presyo ng kuryente kasing presyo ng Japan. So, kailangan talagang pababain. The only way we can do that, ibaguhin yung batas ng i-review at baguhin kung kailangan baguhin. At kailangan baguhin. I mean, based on what you said, di ba?